Eto magiging topic natin for today, matibag pa-victim. Parang babae 'no or parang ano 'no, pagka nabubuking ang kalokohan, ang kanyang pagka-agresibo siya pa ang victim. Pangalawa, sa Lunes papalitan na si Senate President Alan Peter Cayetano. Meron tayong na-receive na intel. Yan talaga ang target nila. Monday at gumagapang na po at mukhang mukhang meron silang numero. Alam nyo kung bakit? Paano nila makukuha? At sino? Sino ang papalit? Mamaya pag-uusapan natin. Pangatlo, Boying humalo sa away Robin at Kiko Pangilinan. Ay, pambira. Nakilove triangle ka pa. Boying di umano. Pang-apat, 10 hudas binanatan ni Alan Peter Cayetano. Pang-5, matibag. Meron na namang bagong kasinungalingan. Ano sa tingin ninyo ang bagong kasinungalingan ni Matibag? Parang anong tawag doon sa hindi na mawala sa balatang kasinungalingan? Ilagay nyo sa comment section ano na naman ang bagong kasinungalingan ng mamang ito. Huwag po kakalimutan bago tayo magsimula, napaka-importante ng like nyo. Ilagay nyo po agad, like nyo po agad tong video na ito. And doon sa hindi pa po subscriber ng channel na Coach Oli News. Sa YouTube, malapit na tayo mag 600 subscribers. Baka naman, makakonting lambing sa inyo. 600,000 pala, hindi 600. 600,000 subscribers sa YouTube. Baka naman, konting lambing, subscribe po kayo ha. Hindi na po natin pagtatagalin. Diretso po tayo agad-agad sa ating topic dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Ito po, simulan po natin dito si Boying. Nabuhay ng muli. Dati nangangayayat na yan. Isang pirma na lang ng uod. Alapit na. Ano kaya ang purpose ni Boying sa bansang Pilipinas? Nabuhay siyang muli at para siyang si Bongbong Marcos. Nananaba ulit. Siguro nawala na yung gamot sa katawan. Hindi natin alam kung anong nangyari. But eto na naman siya. Galit na galit pa. Pag-usapan natin bakit. Matapos ang nangyaring putukan sa Senado noong Miyerkules, sinuspindi muna ng Office of the Ombudsman si Senate Sergeant-at-Arms Retired General Mau Aplasca. 6 na buwan siyang nasa preventive suspension habang gumugulong ang investigasyon ng Ombudsman sa insidente. Anak ka ng teteng. Anak ka ng tatay mo. Akalain mo naman yan. Ang sinuspindi pa si Sergeant-at-Arms ano ba ang pangalan nito? Aplasca. Pambihira. Trabaho niya yun. Anong nangyayari sa gobyerno natin? Talagang parang, alam mo, yung ngayon, wala nang kahihiyan. Sobra na po. Di ba? Kaya nga ngayon, pagka nag-uusap-usap kami, halimbawa, merong illegal na gagawin. Sasabihin, hindi po pwede, bawal yan. Alam mo, sasabihin ko, sa panahon ni Bongbong Marcos at ang pangunguna ni Boying at ni Matibag, lahat pwede. Walang kahihiyan. Kasi meron namang mga illegal na hindi dapat pinapalagpas o mga batas na hindi nasusunod. Pero yung may kahihiyan pa, ito talagang lantaran na. Lantaran yung pangbababoy sa Senado. Sinugod yung Senado. Yung nagtanggol sa Senado, yung pang suspinde. Tapos, yung sumugod, hindi na suspinde. Pambihirang buhay ito. Anong klaseng mga abogado meron tayo ngayon? Pero ngayon pa lamang sinabi na ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na hindi palalampasin ang ginawa ni Aplasca na unang nagpaputok. Sino siya? Anong karapatan niyang gawin yun? Diba? Ang yabang. Sergeant-at-Arms po, abogado ka, hindi mo alam kung anong trabaho niya? Ang trabaho niya is secure ang Senado. Ngayon, kung ayaw niyong ma-secure ang Senado,
Tanggalin nyo na yung mga sergeant at arms, ilagay nyo sa batas. Total, kasabwat ninyo etong kamara, kamara de maleta. Sabihin nyo gumawa silang batas. Bawal na ang sergeant at arms sa Senado. Huwag niyong ipagtatanggol ang Senado. Sinugod eh. Anong gagawin mo? Oh, ang tatanong, sino ka? Ay, ang taas mo. Ang yaman nyo sa Cavite kasi. Pag hindi kasing yabang nyo, ay kasing yaman, ang baba ng tingin, sino ka? Mas mataas ka sa law enforcement, sino ka? Not even the president will do that. When you try to be above the law, then you have a problem. Hindi above the law yun. Bend the law. Hindi yun above the law. Ano, sino ka? Di ba? Sabi niya, sino ka? Even the president. Hindi po ganun. Wala po tong sino-sino, walang title. Trabaho yun, susugurin eh. Ito yung, alam mo yung klase ng ganitong salita ni Boying? Yung tipong, merong security guard sa gate. Tapos may papasok na congressman. Magsasabi, sino ka? Ha? Hindi mo ba ako kilala? Congressman to. Sir, bawal po pumasok ng walang, hindi mag-iiwan ng ID or walang sticker. Ang nakakadaan lang po dito, homeowners. Sino ka? Congressman to, congressman. Ganun ba usapan ngayon? Pataasan ng posisyon? Yung rason mo na not even the president, hindi po. Kung ang presidente susugod dito sa bahay ko, ha? May dalang armas, papasukin yung bahay ko, anong gusto mong gawin ko? Ay sige, pasok kayo. Kunin nyo, limasin nyo lahat ng maleta. Ganon. Anong not even the president? Trabaho nilang ipagtanggol ang Senado. Saan ka nakakita papasukin ng NBI? Oh, kahit sino yan eh. May papasok ditong congressman. May papasok ditong NBI. May papasok ditong presidente. Papasok dito si BP Sara, may mahabang baril. Oh. Papasukin ko lang kasi nagpakilala, mas mataas sa akin. Ang tanga ko noon. Bahay ko to eh, ba't sila papasok? Eh sabi ko, huwag kayong papasok, private property to. Wala akong pakialam kung vice president ka, president ka. Tsaka ba't ka pupunta rito, may madalak, ang dami nyo, may mga armas kayo? Ano yun? Law, then you have a problem. Hinihinga namin ng reaksyon si Aplaska, pero tanong ni Senate President Alan Peter Cayetano, bakit si Aplaska lamang ang suspendido? Suspend also the NBI director because he is more a suspect than General Mao dito. Yan ang sinasabi natin eh. Tama na. Kaya alam nyo, naaalala nyo, nung nakapanood nung vlog ko kagabi, kanina, umaga, kung hindi nyo napanood, naku, na-miss nyo kalahati ng buhay ninyo. Panuorin ninyo. No. Sinasabi ko doon, dapat suspindihin si Matibag. At yan po ay hiniling mismo nung kapatid niyang si Amy Marcos. And legit naman yun. Kasi iimbestigahan nga eh. Sinabi ni Matibag, walang NBI dyan. Sinabi niya walang armas. Oh. Sinabi niya isasubmit yung warrant of arrest. Sabi niya, magre-report sila patungkol at magsasubmit sila ng report patungkol doon sa binugbog ng NBI. Di ba? So, gusto ni Amy suspindihin. Akalain mo, ang pinasuspindi, yung Sergeant at Arms, hindi si Matibag. Di ba? Binanggit ko kahapon. Posible. Kasi ang tingin ni Cayetano, posibleng hindi alam ni Bongbong Marcos eh. Baka gumagalaw ng kusa itong si Matibag. May naguutos kay Matibag, baka hindi natin alam kung asawa. Hindi asawa ni Bongbong. Hindi ko alam kung sino ang asawa. Basta, may naguutos. Na mas mababa kay Marcos, pero above sa kanya. Baka may naguutos. Ganon, hindi alam ni Bongbong. Pero kung hindi alam ni Bongbong, dapat suspindihin niya yon. Dapat nagagalit siya. Di ba sabi ko, i-vacate nyo yung lugar na yan? Ba't kayo pumasok?
Tanga ba kayo? Or utos mismo ni Bongbong. Ngayon lumalabas, confirm ang sinuspindi yung Sergeant at Arms. Hindi si Matibag. So, wala na silang excuse dito. Kasi kung inutusan mong wag pumasok ang NBI tapos may NBI doon, may mahahabang armas, may mga armas, tas hindi mo sususpindihin, utos mo yun. Yun yung sabi ko kahapon di ba? O, ganyan na nangyayari ngayon. Kasi ang gusto nila, pinapasubmit yung warrant of arrest. Hindi naman nagsasubmit. Pinapasubmit yung report ng pambubugbog sa Sergeant at Arms sa OSAA. Hindi naman nagsasubmit. So anong gusto mong gawin ng Sergeant at Arms? O sige, pasok kayo dito kahit hindi namin nakikita yung warrant. Tapos bugbugin nyo pa kami. Sige, bugbugin nyo kami. Ganon. Ganon ang ine-expect nyo. Tanga lang ang gagawa nun. Binugbog na Una, hindi valid yung warrant. Kaya nga hinihingi, tas ayaw nyo isubmit. Pambihira. Then General Mao dito. Sa kwento kasi ni Aplaska, nagpaputok siya ng warning shot sa mga NBI agents dahil hindi umuno sumunod sa kanyang direktiba na ibaba ang kanilang mga armas. Paliwanag ng Ombudsman, hindi naman parusa kay Aplaska ang suspensyon. Layo nitong ma-preserve ang mga ebidensya gaya ng CCTV Hindi parusa, pero mamaya. footage na hawak ng Senado. Ang NBI naman pinag-aaralan kung pwede nilang kasuhan si Aplaska. Law enforcement officer po yun sa security personnel Siya pa yung magpapababa ng baril. Baliktad po, dapat siya yung nagbaba ng baril dahil nagpakilalang security personnel yun. At umaga pa lang, alam niyang nandun po ang NBI. Ang taas ng tingin sa sarili. Yan ang problema minsan kaya tayo nagkakaroon ng road rage. Hindi nyo napansin sa kanya ang taas ng tingin sa sarili. Hindi, nakikita nyo naman yung ibang video, di ba? Sergeant at Arms ka. Law enforcement to. Para sinasabi, security ka lang. Kami NBI NBI. May shoot pa yan kanina. FBI. Security ka lang. Trabaho niya yun. Papasok kayo walang warrant. Hindi, sir, ang liwanag, di ba hinihingi yung warrant? Anong gusto nyo? Manghuhuli muna kayo bago ilabas yung warrant? Kung binigay mo yung warrant, tapos na issue. Ganun lang sa media? Ganun ba ang law enforcement? Hindi ba dapat sinasubmit din niya, pinapakita nyo? Hinihingi ng Senate President, sir, Tapos, hindi ko matanggap yung ganung klaseng reasoning. Sergeant at Arms lang kayo? Law enforcement to. Dapat kayong magbaba. Hindi. Trabaho niyang protektahan. Alam mo na exposed dito Kailangan magkaroon ng batas. It's either tanggalan nyo na. Ilagay nyo sa batas. Total, kakampi nyo naman yung sabi ko nga yung Kamara de Maleta. Tanggalin nyo na Sergeant at Arms kasi kawawa sila, trabaho nila yan Tapos may papasok na katulad nitong sila Matibag, ang grupo niya, iinsultuhin lang. Wala ka rin magagawa. Ano silbi nila? Patalsikin na lang yung mga Sergeant at Arms or magbigay ng matindi pang security sa Senado. Para yung ganitong klase hindi na mangyayari. Either tanggalin nyo o dagdagan ninyo. Kasi mamaliitin ang mga katulad nito, mga mata pobre. Kawawa naman. Ang ginagawa yung trabaho Pinag-aaralan po namin yan in consultation po with the Department of Justice. Sabi naman ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima, dapat mag-resign si Aplaska o kaya ay alisin sa pwesto dahil sa ani pagiging trigger-happy nito. Naku, pambihira, trigger-happy. Ako, naiintindihan ko si de Lima Kasi ito bias sa driver. Yung nahuli, driver daw ng Hindi ko nakita. Pero may asawa yun may asawa yung driver. Nag-iiyak nga yung asawa. Oo. May asawa. Kaya, siguro di niya nagustuhan kasi yung nahuling NBI agent / driver daw at hindi naman daw agent, siguro concern si gets na natin yun, di ba? Oo, concern si de Lima.
Pagkatapos naman ng kaguluhan sa Senado, pumutok ang balitang wala na sa Senado si Senador Bato de la Rosa. Iniimbestigahan rin ng Ombudsman kung palabas lamang ang nangyari sa Senado. There are allegations na ito ay ginawang moro-moro, scripted. Tingnan natin kung scripted ito. Tingnan mo ha. Ngayon, ito sinadjust ko ito eh. Meron po ako nakausap kanina na isa sa malapit sa mga senador. Sabi ko, dapat maglagay kayo ng vlogger sa loob. Kasi lulutuin talaga kayo ng media. Yan ang pinapalabas nila, scripted, di ba? Lumabas doon sa isang katulad ni Trillanes, tapos yan na po ang pinapalabas lahat ng mainstream. So para magkakasama sila sa GC, scripted. Si Boying naman, hindi niya dinediretso, pero imbestigahan natin yan, mga scripted. Sinabi nga ng kapatid mo mismo nagsabi. Ninimbestigahan ng kapatid mo. Legit eh. Kaya ang layo ng itsura niyo magkapatid. We will find out from the facts. May warrant of arrest para kay Senador Bato mula sa International Criminal Court para sa crime against humanity of murder. Sabihin mo, kung wala ka talagang kasalanan, harapin mo. Anong klaseng tao yan? Di ba? Ganyan ba dapat maging senador natin? Yung tumatakbo sa batas? Is that the hero we want to portray? Flight is an indication of guilt. Hindi. Okay. Flight is an indication of guilt. Hindi parate. Una, may warrant daw. Asan nga yung warrant? Hindi sana pinitpit mo ang tenga ni Matibag at hiningi mo yung wala nga nasasubmit na warrant. Alin ba doon ang hindi mo maintindihan? Ilang beses nang sinabi ni Cayetano, gusto mo ulitin pa niya ng 1,000? Ulitin ko na lang para sa kanya. Walang sinasubmit na warrant. So gusto nyo chismis. Gusto nyo nasa cellphone. Pag walang pinapakita, flight is guilt? Hindi. Kahit ako sasabi, ay may chismis doon. Sabi nung kabilang vlogger, si Coach Oli may warrant. Anong gagawin ko? Maniwala lang? Saan nga? Hanggat hindi natatanggapin, syempre, malaya ka. Hindi, tsaka, huwag na tayo magpaikot-ikot. Isa lang naman ang issue dito eh. Hindi nyo pa dadaanin sa korte. Ba't naatat kayo? 72 hours, maglalabas na ang desisyon ng korte. Kaya alam mo, lalong napatunayan na hindi inosente si Bongbong sa nangyari. Pumalpak lang yung tao ni Boying na si Matibag. Kaya nagkagulo. Pero kung nahuli si Bato ron, gagawing hero yan, parang si Torre. Ganun lang yun eh. Di ba taong-tao to ni Bongbong Marcos? Sino hindi? Executive Department, lahat yan. Lahat yan, parang toy doll ni Bongbong Marcos. Pag ginanon mo yan, sunod lahat yung mga yan. Indication of guilt. Sa susunod na linggo, ipapasabpina o ipapatawag ng Ombudsman ang lahat ng mga sangkot sa nangyari sa Senado, kabilang ang mga senador. Kasama na dyan sina Senador Robin Padilla at Senador Jinggoy Estrada. Batay sa ulat, umalis si De La Rosa ng Senado kasama si Padilla. Kasama siyempre si Senator Robin Padilla at hihingi natin ang bersyon ng pangyayari sa lahat. Pati kay Senator Jinggoy Estrada kasi nga merong insinuations na sinabi niya na itago yung CCTV. Kung ano ang tono nun, malalaman natin. Sana naman ay walang nawawala na footage. Sapagkat may mga allegations. Mamaya pag-uusapan natin yan kasi baka tinago na yung mga mamaya pag-uusapan natin yung tungkol dyan kasi side lang ni Boying yan eh. CCTV footage. Sana naman walang cover up dito. Ang posibleng kasong isampan Sir, walang cover up. Kasi kung may cover up, malalaman ng kapatid mo. Oo.
nag-imbestiga yung kapatid mo eh. At the get-go, nag-imbestiga na yung kapatid mo. Diba? Hawak nga niya eh. May kopya nga siya eh. Di umano nung CCTV. Diba? Ano, lolokohin ka nung kapatid mo? I don't think so. Ano, ipagtatanggol niya si Senate President rather than si President Marcos? I don't think so. Huwag kayong magbulag-bulagan. Ito kaya maraming galit kay John Vic ngayon eh. Lumabas sa script. Lumabas eh. May script silang sinusundan. Ay siguro, hindi na-inform si John Vic. Or na-inform pero hindi sumunod kasi siguro may paninindigan. I really don't know. But in short, iba. Kaya nga nanggagalaiti si Trilling eh. Ng Ombudsman ay obstruction of justice, failure to maintain safety sa Senado, aiding and abetting a fugitive at gross neglect of duty. Obstruction of justice ang pinakamabigat dyan. I think, sa ngayon. Well, whoever is found to be in on it. Hinihingan namin Ako hindi ko sure Hindi ko sure. Pero ang obstruction of justice, parang 6 months lang ata ang ano dyan. No, hindi ko naman sure, di ako abogado, na may nakapagsabi sa aking abogado na na-interview namin, no. Lalabas naman yung video na yon. Na sabi niya may immunity ang mga senador. Oo, 6 months lang. Immune naman sila. So walang kwenta yung obstruction na yan. Next po, tingnan natin to ha. Eto, para maliwanag lang po tayo ha. Baka mamaya manggagalaiti na naman. Etong si Matibag, sasabihin niya, ang dami na namang nag-aabogaduhan. Hindi naman abogado. Ito naman, si Boying, baka naman sabihin niya, sino ka ba? Security ka lang. Sergeant at arms ka, NBI yung kaharap mo, ba't ka nagpaputok? So para hindi mainsulto, kunin naman natin yung side ng abogado rin at na senador. Ano ba talaga ang nangyari dyan sa loob? Ipinag-utos ng ombudsman ngayon na suspendido ang inyong Sergeant at Arms si Mau Aplasca. Ano ang basis niya? Yun daw pong nauna siya nagpaputok doon sa Senado. Binaliwala niya yung presumption of regularity sa pagganap Presumption of regularities. ng tungkulin ng isang public servant. Ano ba ang trabaho ng OSAA? Di depensahan po kayo, siyempre. buong Senado. Security. Enforcement function. Opo. Regular ang ginawa niya. Sino ba kayo? Sabi niya ngayon, ayaw lang NBI, umalis kayo rito kasi pinagbabawal kayo sa premises rito. Pinagbababa ng armas. Magkano kayo ng armas? Hindi, ganyan. Nagpaputo. Yun ang yun ang trabaho yun ang talaga protocol niya. Bakit si Matibag at mga NBI na pumasok sa bulwagan ng Senado, wala siyang ginawa? Ang ibig sabihin ni Marcoleta rito, presumption of regularities. Trabaho niya yon. Meron bang irregular dun sa ginawa niya? Trabaho niyang protektahan ng Senado. Hindi po ba? Tapos nakipag-communicate naman si Cayetano, tinatawagan niya si Matibag. Anong sabi ni Matibag? Wala. Walang NBI dyan. Malay ba nitong mama kung NBI yun nagsuot-suotan lang? Remember, si Tory nagpasuot ng police t-shirt, pumasok sa KOJC? Paano kung nagpa-print lang? Yung driver nga nahuli, di ba? Nahuli. So, ibig sabihin, kahit hindi NBI, pumapasok. Naintindihan po natin, pumapasok. So, ganung senaryo, bilang Sergeant at Arms, may baril ka, lahat na makikita mo may baril sa loob, at bawal sila doon, dapat talagang pababa mo yung baril. Kasi hindi pwede may baril sa loob ng Senado. Ano bang nangyayari dito sa inyo? Hindi mo naman kailangan maging abogado para hindi malaman yan, Boying at Matibag. Magtanong po kayo. I challenge you all, magtanong kayo ng abogado
Ako nakikinig po ako sa social media ng mga abogado na hindi bias. And nagtatanong din ako doon sa abogado na ayaw sa politika at nag-iisip. Sasabihin, tama ang ginawa nitong Sergeant at Arms na to. Mali yung ginawa ng NBI. Maling manghuhuli ka in sa katauhan ng international warrant of arrest nang hindi dumadaan sa korte. Magtanong po kayo, I challenge you mga dilaw, pink, red. Wag lang yung bias ang tatanungin nyo. Sisiguraduhin ko sa inyo, mapapahiya kayo. Trabaho niya, anong gagawin mo? And at the same time, sabi ko nga sa inyo, hindi mo na malaman kung sino doon yung, malay mo, media lang yun. Humawak ng baril. Nagsabi, NBI ako, NBI. Di ba? O, anong sabi? Paano nakapasok yun? Sumabay sa media. Nagpanggap na media. Di umano. Kaya nga dapat pati yung media sinabayan. Imbestigahan eh. Kasabwat sa panggugulo yung mga ganyang lintik na mga media na yan. Etong mga media natin minsan, dahil sa galit nyo sa Duterte, at nagpapagamit kayo sa amo nyong mayayaman. Huwag na tayong maglokohan. Nagpapagamit kayo sa amo nyong oligarch. Sabi nga nung 18 Marines nagdi-deliver sila ng pera sa inyo. Kilala namin kayo. Di ba? Tama si Marcoleta. Pinapakita ko lang sa inyo. No? Ito ay punto mismo ng abogado. Oho. Diyan makikita po ninyo kung paano ang pagkakaiba, yung totohanan na pagpapatupad po ng ating mga batas. Bakit si Rillanes pumasok doon, nagwawagayway, nagseserve ng warrant of arrest, hindi man lang pinahuli ng ombudsman? Hindi lang yan. Bakit si Matibag? Sabi niya wala doon. Hindi pwede ang NBI doon. Hindi pwede ang NBI na may baril sa loob. Bakit si Trillanes nagwawagayway? Bakit meron doon binugbog na osaa? Meron pa ro pilit isinasakay sa van. Wala kayong sinuspindi. I mean, suspension man lang. Para hindi, kasi sabi nila hindi naman nila pinaparusahan yung sinuspending Sergeant at Arms. Para lang hindi maka-abala sa investigasyon. Di yan ang, kailangan nyo rin silang imbestigahan. Bakit hindi nyo sila suspindihin? Dahil utos ni Bongbong Marcos? Huwag nga tayong maglokohan. Huwag po nating niloloko mga Pilipino. Nako. Oho. Pinailan ba? Wala po. So yun pala, pwede bang questionin yun? Kasi parang, kailan bang implementasyon ng suspension? Kaya sinasabi ko sa inyo, questionin mo. Kaya ko sinasabi na. Oo, di ba? Kasi kung ganun pala ang ginawa niya, binugbog nila yung isa sa miyembro ng usahan namin. Nakano na sa simento, sinipa pa eh. ayun, tsaka dinadala pa po sa Meron sasakyan. bang sinabi ang ombudsman para suspindihin lahat yung gumawa ng ganun? Ilang pinasok kami. Mali na yun eh. Diba? Diyan pa lang kita mo bias na si Boying. Di ba? Dapat, kung si Bongbong talagang inosente rito, pinapalitan niya na dapat yan si Boying tsaka si Matibag. Or sinususpindi na sila. Teka muna, mali ata yung ginagawa nyo. Ano ba kayo? Hindi, nahayaan lang niya. Diba? May nakausap po ako, abogado. Ito, abogado, kilalang kilala to. Kilala to sa buong Pilipinas. Nakausap ko. At sabi niya, Attorney, hindi ba alam to ng mga abogado na, kasi minsan naiinis ako eh. Bakit yung ibang abogado parang mali ang interpretasyon nila? Hindi ba nila nakikita? Sabi niya, Coach, hindi ko nababanggitin kung sino to. Pero ito totoo to.
Kung nadinig nga niya 'tong vlog ko, malalaman niya siya 'yun. Sabi niya, "Coach, yang mga 'yan, pagdating sa TV, ah, iba sinasabi. Pero one thing for sure, hindi bobo yang mga 'yan. Pero 'pag magkakausap na lang kayo, kuwentuhan, alam nila yung tama. Iba lang sinasabi nila sa TV." Tapos may nagtanong, sabi nung isang kausap din namin, "Eh, bakit nila ginagawa 'yun? Hindi kaya meron silang kinakampihang pulitiko?" Sumingit ako, umepal-epal na rin ako. Sabi ko, "Sa tingin ko, ang rason niyan maleta." Sabi nung abogadong kausap ko, "Malamang si Coach Oli ang tama." Gano'n po kalakas. Kaya alam niyo nahihirap. Pansinin niyo mga kababayan ko, sa sobrang daming kapalpakan ng gobyerno, yung tipong kumbagat sa tae, amoy na, sobra na. Pero bakit hindi masolusyonan, hindi malinis yung tae? Because of maleta. Sobra. Sobra po ang bayaran diyan. Ang tindi po. Pati sa social media may tao sila. Gano'n po kalupit ngayon. Sa amin naman, kami, tatayo lang naman kami sa ano, kahit na, sige, mauna na kayo na yumaman. Hindi mo naman ma-e-enjoy kasi ako naniniwala ako, ang perang nakuha mo sa tama, ma-e-enjoy mo. Yung perang nakuha mo sa mali, yayaman ka nga pero hindi mo ma-e-enjoy. So, yun ang paniwala ko, no? Nasusulat po yan. Kaya nga naman, nakakapagtaka, di ba? Pag tiningnan mo, grabe, ang tindi na, obvious ng paglolokohan to, pero ba't hirap na hirap pa rin tayo? Because of these people. This doble cara. Double personality, doble karang mga tao. Hindi naman daw sila bobo. Alam naman nila yung totoo. Kaya lang, trabaho nila, paglabas nila, kwentuhan na lang, usapang barkada, alam nila, grabihan. Nagigets nyo? Grabihan na nangyayari sa gobyerno. So ano sabi ni Matibag? Eh, hindi naman po kami gagawa ng gano'n. Ibig sabihin, yung paglusob sa amin, kung hindi po kami nakipag-coordinate sa leadership. Ibig sabihin, si SP Soto. Oho. So, Eto, tingnan nyo po It is about this time na nagsimula palang mag-iba ng narrative ang NBI. Biglang umamin na nandun at biglang may sulat daw na ang GSIS ay nag-request ng security. Kailanman po, wala sa history ng GSIS na NBI ang kanilang tatawagin. Parati po yung pulis. Ang NBI po ay hindi taga-secure. Isa-isahin natin yung sinabi. Kaya nga po ang laki ng problema dito. Dapat nakita ni Boying to. Una, sabi walang NBI. Diyan mo malalaman eh. Meron kayong kaibigan, doon sa mga syotan nyo, mga ex nyo, di ba? Iba sinasabi. Wala ako doon. Mga asawa nyong lalaki o boyfriend nyo o kahit babae, girlfriend. Wala ako doon, hindi ako nagpunta ron. Nung nabuking mo, ibang naratibo na, iba na sasabihin. Same thing nung nangyayari. Tapos, victim. Tapos, galit pa. Ganitong ganyan ang ginagawa ni Matibag. Bigyan ko halimbawa. Halimbawa, yung boyfriend mo, sabi, nasa opisina ako overtime. Pero nabalita sa'yo, nasa isang club. Nakikipaglampungan. Nahuli mo. Kala ko ba nasa opisina ka? Hindi. Sinabi ko ba opisina? Kahapon ko sinabi yun. Ngayon, kasama ko boss ko. Ba't ka nakikipaglampungan? Ito na, papasok na yung pa-victim. Kasi hindi mo ginagawa. Ito, pamilyar to sa mga lalaki. Ay, sa babae.
Hindi mo kasi ginagampanan yung ano mo. Hindi ka na naliligo. Hindi mo pa ako tinatabihan. At yung pangangailangan ko bilang lalaki, hindi mo na binibigay. O victim pa siya. Eh, ganyan ang ginagawa ni Matibag. Na hindi nyo nakukuha. O victim. Mag-iingat kayo mga babae sa mga ganyang klaseng lalaki, ha? Sila gagawa ng kalokohan. Sa kaduluduluan siya pa, victim. Hindi po ba? Oh. Eto pa. Malalamang puro kalokohan to eh. Sinabi ko po to sa vlog ko kahapon. At mabuti sinabi rin ni Cayetano ngayon. Oh. Eh, hindi ko sinasabing magaling ako ha. Pero at least na napatunayan ko tama yung sinabi ko. Bakit sa NBI hihingi ng security ang GSIS? Anak, saan ka ba hihingi? Di ba dapat sa pulis? At eto pa, sa buong history ng Senado, hindi pa humingi ng security ang GSIS sa NBI. Noong pagkakataon lang yun. Naiintindihan po natin. Paano nyo malalaman kung niloloko kayo ng tao? Malayo na sa realidad. Biglang ang daming pagkakataon. Hindi nagkataon lang. Na ang tagal-tagal, hindi naman nangyayari. Tapos ngayong araw na to, biglang ganon. Diba? Doon pa lang makikita mo, teka muna. Hindi nag-a-add up. Hihingi ka ng tulong sa NBI. Hindi naman sila dapat hinihingan mo. At bakit ngayon? At kung kailan nagpumilit pumasok yung NBI sa Senado, ang galing naman ng timing, ngayon pa kayo humingi ng tulong sa NBI. At ang gusto nyo pang tulong sa NBI, yung pinto. Kaya diba, pinaglululoko tayo na itong mga to. Alam nyo, kaya sinasabi ko sa inyo, ang balita po kasi dito, tila inutusan siguro ng mataas or most probably, in my opinion, si Bongbong Marcos na yung GSIS makipag-coordinate kay Matibag. Back off kayo, NBI will take over, Matibag knows what to do, basta dyan lang kayo. Tapos, nung nagkabukingan, bigla may letter. Diba? So, diyan pa lang eh. Ito, wag tayong magpaka-DDS. Wag tayong magpakapula. Wag kayong magpakadilaw. Sino papaniwalaan nyo? Halimbawa, yung bahay mo, pilit pinapasok. Saan ka tatawag? Sa NBI? Sa pulis? Naglulukuhan naman tayo eh. O, next po. Kaya, di ba, ang daming, etong mga nakarang araw, simula Monday po, ang daming kababalaghang, ang daming elemento na nangyayari. Ang daming kababalaghan at mga elementong gustong pumasok sa Senado na nangyayari. No? Na parang sasabihin nila ay nagkakataon lang. No? Yung pagpasok sa GSIS, tapos ang hihingi nila ng tulong, NBI. Diba? Ang dami po na hindi po talaga nangyayari ng regular or sa normal na pagkakataon, hindi po yun na nangyayari for years. Diba? Yung pagtiningnan mo parang, anong kalokohan yan? Diba? Napaka-imposible naman yan. Bakit ngayon pa ganyan? Yung probability ang baba. Eto pa, ipapakita ko sa inyo. Isa pang kalokohan to. Pansing wala mga miyembro ng minorya ng pulungin ni Interior Secretary John Vic Remulla ang ilang senador matapos ang barilan sa Senado noong Miyerkules. Sabi ni Senate President Alan Peter Cayetano, parang bularaw na naglaho ang minorya bago pa magkagulo. Usually po,
Nabangga lang, nauntog lang yung isang senador, nadapa. Nandyan na yung 24 to see how you are. Usually po, may threat pa lang sa Senate. Pupunta na dyan lahat to see how. But makita nyo naman po, parang bula na wala po yung buong minority. Pagkatapos, wala kaming narinig hanggang mga 10, 10:30. Oh, alam nyo kung ano yan? Okay. Yung sinasabi ba ni Cayetano, hindi po natin kakampihan ha, dahil hindi tayo DDS. Oh, wag ganon. Yung sinasabi ba ni Cayetano, na nangyayari talaga? O yung biglang maglalaho yung minority? Kasi napaka-imposible eh. O, bigla silang nawala lahat. Tapos, sinasabi ni Amy, alam daw, kinausap po si Amy, alam nilang may mangyayaring masama. Uulitin ko po, alam ko po yan kasi nangyari po sa KOJC yan. Ganyan-ganyan eh. There are signs and naglilik yung pagsugod. Kaya bigla silang nawala. Alam nila. Kaya nga sabi ko, traitor tong mga to. Kung totoo man ha, na alam nila. Isipin mo, alam nilang magkakagulo. Iiwan nila yung kapwa nilang senador doon. Ang makataong dapat gawin, kahit kalaban mo sa politika yan or iba ang political leaning nyo, magkaiba kayo, sasabihin mo, tol, bro, senator, ingat po kayo dyan. Ha? Kung ako sa inyo, umalis na kayo. Kasi talagang pipilitin lang pumasok. Huwag mo na lang sabihin, sinabi ko sa'yo, pero alis kayo. Diba? Pero ito hindi. No warning, bigla silang umalis. Doon pa lang, di ba? Bakit puro minority? Ang sinasabi nila may meeting, hindi rin. Kasi kung alam nyo may nagbarilan, automatic yun. Dapat sumusugod na kayo pabalik. Kung hindi man kayo makabalik agad, tumatawag na kayo. Kasi yung bahay nyo, hindi yung majority po ang binababoy dito. Binababoy yung bahay ninyo, yung Senate institution. Hanggang mga 10, 10:30. Bagay na tinabla ni Senador Ping Lacson. Tapos na ang sesyon at hindi naman sinama ang minorya sa caucus kaya umuwi na sila. Hindi talaga malayong-malayo sa katotohanan yung pahayag niyan at napaka-unfair. Masyado siyang malisyoso. Wala naman silang basihan para sabihing umalis kami ng sadya para iligtas yung sarili namin at sila yung iwanan doon sa Senado. Kasi wala naman nakakaalam na magkakaroon ng gulo. Tingnan mo, walang nakakaalam. Sinabi nga ni Amy nung mga ibang senador sa kanya, imposibleng hindi kayo magkakausap sa GC. Ano ka ba? You left the group? Sinabi kay Amy nung mga senador mismo. Senadora, senador. Sinabi, magkakagulo, alam nila. Oh. Posibleng alam mo rin, hindi ka lang din umaamin. Tama ba? Di ba, pilit pinasok ng NBI, kaya nga sila nagdi-drill. Kasi kalukuhan yun eh. Na sasabihin ng NBI, sinisecure namin, so tatanggalin namin yung lock, tapos lalagyan namin ng ibang lock, tapos i-drill mo. Naglulukuhan ba tayo? Kalat ang mga NBI doon sa building ng GSIS. Tinabla rin ni Lacson ang pahayag ni Cayetano na under attack o inatake ang Senado. Inamin naman ni General Mau Aplaska na siya yung unang nagpaputok ng warning shot. So pag under attack, inattack ka, ikaw ang pinaputukan at gumanti ka ng putok. So yun lamang magpapatotoo na hindi under attack ang Senado. Ewan ko kung ibang meaning ng under attack ng mga pulis, no? Pero kailangan mo pa bang antayin na ikaw ang putukan? Ito si Lacson. Well, kayo na mag-decide. Kung ako tama o siya ang tama. Kayo na mag-decide. Pero sa akin, the fact na simula naging Blue Ribbon Chairman siya, palayo tayo doon sa pagkakasolve
nitong maleta. Palayo tayo dyan sa flood control scandal at ghost projects. Yan, kitang-kita natin na ito ay planado. Ito ay malawakang sabwatan. Di ba? Kasi naglalabasan na ngayon yung mga nagtatanggol sa maleta, yung mga nagtatanggol sa presidente, na kita mo, ibang tingin nila. Ibang tingin nila sa bagay-bagay. Pag, di bali nang masira ang Senado, basta yung naratibo nila, yung script nila masunod. Di ba? At sino-sino tong mga taon to? Ito yung mga taong alam mo gustong paalisin si BP Sara. At hindi lang po si BP Sara ang inaatake dito. Mamaya po ipapakita ko sa inyo. Under attack ang Senado. Kung si Senator Erwin Tulfo naman ang tatanungin, hindi maganda sa imahe ng Senado ang nangyaring komosyon. Actually, the reality was that noong umaga pa lang, sabi na kasi na meron daw all members caucus, ibig sabihin lahat, majority, minority, na ipapatawag si Senate President Cayetano. Bandang alas 2 ng hapon or alas 3 during the session, nagbago, sabi, all majority caucus na lang. Kasi minority, so ano pang gagawin namin? Habang sa Nagsasalita si Erwin. Meron ba nag-aaway na mag-asawa dyan? Ay, hindi ko alam kung yung kay Kiko ba, kay Robin ni away ano yun. Basta, ayoko ng ano yun. Nakisawsaw pa dyan si Boying. Anyway, nagsalita ka rin. Ngayon, dami nakakapuna kasi dito sa Tulfo. Oo. Hindi sila nagsasalita tungkol dito. So, siguro, umepal na rin to para sabihin naman meron siyang pakinabang. Si Lito Lapid, hayaan mo na yan. Ganun na talaga yon. Habang sa Senator Risa Ontiveros, pumalag sa tila panggagaslight o pangiintriga sa kanilang pag-uwi bago ang gulo. Anong gusto nila? Tapos na ang session? Nakaupo lang kami dyan sa session hall? Galit lang siya. Ano kasi tapos na ang session? Tinan nyo, mag-change siya mamaya. Of course not. Ang mga nagsasabi niyan, actually sila yung pinaka may dapat ipaliwanag. So, gaslighting sila sa ganyang pangingintriga. Sa tingin ni Senate President Cayetano, may ibang intensyon ng minorya kasabay ng ginagawang investigasyon. Sa halip do kasi na dumamay, mas abala raw ang minorya para mapatalsik ang kanyang liderato. Kayo po sa minority, mas importante sa inyo ang 2028? Yes. Mas importante sa inyo ang Senate presidency? Yes. Kaso sa buhay na mga kasamahan nyo? O sige, tanggapin ko na yun. Tanggapin ko na kung meron utak pulbura, meron din utak politiko. But you're willing to see the Senate that way? And you're willing to join the narrative? To flip the narrative to say that since I got there, magulo ang Senate? Yun yung masakit doon. Utak pulbura, utak politiko lang. No? May punto dito si tayo naman magkakaiba tayo ng political leaning. Pero pag kayo yung institusyon na ang sinisira, dapat naman magkakakampi na kayo. Alam naman ninyo yung ginagawa 'Di ba? Binababoy ang Senado. Oo. Saan ka nakakita susugod ang NBI? Kailan? Sige, kailan? Kailan may pumasok na NBI sa GSIS? Kailan may nagdi-drill? Kailan papasok may mahahaba at manghuhuli ng senador sa loob ng Senado? Bawal lang may armas, may dalang armas. Sige nga. Since I got there, magulo ang Senate? Una nang umugo ang isyong planong palitan si Cayetano bilang Senate President. Ayon naman kay Ontiveros, may iwasan daw sana ang gulo kung nakipagtulungan na lamang si De La Rosa sa mga otoridad. I'm so sad and Ayan, kanina galit, di ba? Ito naman. Kahit anong gawin mong drama, talo ka pa rin. Yung ibang ang dilaw, ayaw sa'yo ashamed to know, pinagtatawanan ng ating Pinagtatawan.
Yung mga kababayan na ngayon na ang mga eksena mula pa nung Lunes hanggang yung pangkaguluhan at karahasan nung Miyerkules. Sa mahabang So ito sa mga taon 'to, pulitika lang talaga. Nadidismaya siya dahil nabababoy ang Senado, pero instead na sisihin ang NBI, sisisihin nila yung kapwa senador nila, 'di ba? Si Lacson gano'n din. Nag-iimbestiga ng patungkol sa ghost projects. Nakitang-kita naman na involved yung magpinsan, pero ang pinupuntirya mga senador. Kasi nga tinatakot. panahong ginagalang na Senado ay ginawang parang firing range lamang. Nagbabalita Meron tayong nababalitaan, ito yung kaninang sinasabi ko, na sa Lunes, sumanda po kayo, kukuhanin po ang liderato. Kukunin kay Alan Peter Cayetano. At ang nabalitaan po natin, posibleng nagkakamali ako, ito'y sinabi lang sa akin, parang ang planong ipalit si Gatchalian or si Subiri. Hindi natin alam, but parang hindi si Tito Soto. Yun yung pagkakasabi. I really don't know kung totoo yun. Pero yun ang nakarating kasi sa ano na yun, minority. Alam nyo po, hindi po ito usapan lang ng impeachment. It's beyond that. Kasi yung impeachment na yan, kailangan talaga nila dyan ng 16 votes. So alam nila, hindi nila makukuha yun. Kahit anong mangyari, hindi nila makukuha yung boto na yun. Or mas mahirap yun. Ang immediate plan nila ito, hindi makaupo si Marcoleta. Hindi malagyan ng pwesto kasi vacant yung mga posisyon na yon. Hindi makaupo si Marcoleta. Hindi makapag-imbestiga ang Blue Ribbon Committee under Marcoleta. Dahil lalabas ang totoo. Si Lacson kasi paikot-ikot lang yan eh. Parang binabae. Pero hindi niya tinutumbok yung talaga. Pag nakaupo dyan si Marcoleta, iimbestigahan si Chavit Singson, iimbestigahan yung 18 Marines, lalabas ang totoo niyan. And 99.99% ang lalabas po na mastermind dyan, si Tambaluslos at saka si Bongbong. Yan po ang iniiwasan nila. Kaya nagmamadali sila, naggagalaiti sila. It's beyond Bato. Yes, of course, galit sila kay Bato. Bakit? Kasi yung pagpasok ni Bato, yun yung ika-13th. Doon nila nakuha yung numero. Nakukuha nyo. Kaya nakaupo si Senate President Cayetano at ilalagay si Marcoleta or kung sino mang matino dyan sa Blue Ribbon. For sure, kahit sino ilagay mo dyan, mapupunta tayo sa totoong investigasyon. Still a lot better than Ping Lacson. So yan ang target talaga nila. Huwag maimbestigahan yung bigayan ng maleta. Kaya pilit ito, kahit na babuyin ng Senado, itong 10 hudas na ito. Ang balita nga, tinatakot pa ng ombudsman. Tinatakot pa. Kakasuhan. Kakasuhan isa-isa yan. Sabi, itaga nyo sa Bato. Kakasuhan si Cheese, si Joey Villanueva, at saka si Jinggoy. Hindi po sa pinagtatanggol natin sila. Pero siguro, pag sila ay manindigan na hindi lumipat sa kabila, ipagtanggol din natin. No? Kasi alam naman natin na talagang sila ay talagang ginigipit lang. Yan ang tatargetin. Maniwala kayo sa akin. Yang 3 yan, tatargetin yan. Tapos, yung 2 bilyar. Pero kung solid yung 13, papalakpakan namin kayo. Solid yung 13 na yan. Hindi babaligtad. Makukuha natin ang hustisya. Hayaan nyo na kung ikukulong kayo. Hayaan nyo na kung pag-iinitan kayo. May awa po ang Panginoon. Kapit tayo sa Panginoon.
Promotion comes from the Lord. It does not come from the east nor the west. Ang pagpapala ng promosyon galing sa Diyos, tatandaan po natin yan. Kung gigipitin man kayo, okay yun. Ipagtatanggol kayo ng Panginoon. Diba? So, maya mo na kung gigipitin. Tulong-tulong na lang tayo. Basta importante, itong pinaka-importante nakaupo dyan si Cayetano. Pag napaupo na naman dyan yung mga komedyanteng katulad ni Tito Soto, tapos tayo. Wala na naman mangyayari sa investigasyon. Pustahan tayo. Next po. Tingnan po natin. No? Baliktad na talaga ang mundo ngayon. Ang dapat iniimbestigahan si Matibag at saka yung nambugbog na NBI. At saka yung nagpaputok na NBI. At saka yung bakit may maraming armado dyan na NBI. Pati driver nakikihalo. Pero ibang gusto nilang gawin. No? Tingnan po natin ito. 5 anchor Cheryl Cosim sa programang One Balita Pilipinas. Sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na nakaupo sa GSIS side ng Bridgeway sa second floor ng gusali ang NBI agent na pinaputukan ni Aplaska. Doon po nangyari yung putukan, doon sa parang common area. Makikita niyo po yung pictures, maglalabasan naman dyan. May dalawang monoblock chair doon kasi doon po nakaupo. So, kaya narinig niyo naman, sinasabi niya, ang nasilip niya, dalawa hanggang tatlo. Ay wow, FBI! Ay wow! Ay wow! Ay wow! Ikaw na! Ang taas nito. Security guard lang yung sergeant at arms. Anyways, kayo na lang ang humusga. Kung maniniwala kayo sa sinasabi ng mama na ito. Sabi nga ni Cayetano, sa 5 sinabi niyan 6 ang mali, which is true. Naisubmit na ba yung warrant? May report na ba dun sa pambubugbog? Tao. Overpower nyo na po yun Kung 2 o 3 tao lang yan. Kung totoo man po yung sinasabi niya na threaten sila. Inilahad din ni Matibag na itinuturing na person of interest ng NBI si Senator Robin Padilla kaugnay sa kinaroroonan ng kapwa Senador Bato de la Rosa. Ayon kay Matibag, itinuturing na POI si Padilla dahil siya ang huling nakitang kasama ni de la Rosa. Hindi raw ibig sabihin yan ay tinutugis ng NBI si Padilla. Ang ibig sabihin po, kasi may nagtanong sa akin na paano ba yung kay Senator Bato? Paano siya hanapin? Sabi ko, ang unang-una dapat natanungin dyan ay si Senator Robin Padilla. Kasi siya yung huling kasama. May lumabas na pong CCTV. At saka yan sa Sergeant of Arms dahil siya yung nakakalab ng 4 kilos. Tingnan mo yung sergeant at arms, no? Halimbawa, yung sergeant at arms, hindi pinaalis si Bato. Alam mo, makakasuhan pa yung sergeant at arms na yon ng illegal detention. Wala namang warrant. Hindi mo sinasubmit kasi. Pati ayaw ba i-submit? Ginagawa pa sa rekto? I-submit mo na. Para makita. Diba? Ako nananawagan sa mga Pinklawan, Dilawan, Ombudsman, lahat ng NBI, or kung Trillanes. Ano pa? Dilima. Kayo na nagsasabi na harapin na lang ni Bato ang batas. Ipakita nyo asan yung warrant. Hindi po pwedeng social media lang. I-submit nyo kay Cayetano. Makita natin tunay ba yan. Baka naman peke. Nagtatanong lang po, huwag kayong magagalit. Kasi sa dami yung nagsasabi harapin na lang yung batas, paano mo haharapin ang batas kung wala ngang warrant? Ano to, magkukwentuhan na lang tayo? Oy Brad, may warrant ka. Ano to, barbero? Kung usapang barbero na lang tayo? Hindi nga. Bukod sa peke, ano pa ba ang dahilan? O kung hindi siya peke, ano pang dahilan? Bakit hindi nyo masubmit? Ang dami nyo nagsasalita dyan. Sabi mo, nasa kotse mo lang. Hindi mo masubmit yung warrant. Saan ba yung kotse mo nakapark sa Amerika?
doon sa Senado. So to a certain extent, they are person of interest doon po sa pagkawala ni Senator Bato de la Rosa. Lumabas si De La Rosa sa Senado Huwebes ng madaling araw habang may nakaambang arrest warrant sa kanya ng International Criminal Court o ICC. Sa video ng aming team na nagbantay sa Senado kahapon, may Hindi kasi po pwedeng may nakauna international warrant. 'Di ba? Dapat yan dumadaan sa korte. Didesisyonan nga ng korte yan hindi pa kayo makaantay. Yan ang lagi nating sinasabi. Pangalawa, kwentuhan lang yung warrant. Anong sinabi ni Boying no nasa cellphone daw niya? Tapos si Trillanes, ano ba si Trillanes? Paano kung magpunta ako kunwari, eto, pupunta ako sa Senado. May warrant ako para kay Matibag. May warrant ako para kay Trillanes. Sino ako? Civilian ako, parehas ni Trillanes. Diba? Simple lang. Ba't hindi i-submit ni Trillanes? Trillanes, peke, no? Peke. Hindi ko sinasabing peke yung ano. Kaya lang, baka yung hawak ni Trillanes kasi epal yan eh. Pero ano pa iisipin ng taong bayan? Di peke yan. Ba't kasi pinagtatagal, di ba? Itang lumabas na van bandang 2:45 ng madaling araw. Sa oras na yan, sinasabing umalis sina De La Rosa at Padilla sa gusali. May kasunod itong puting SUV na may sticker ng Pasay Police. Hindi naman malinaw o maaaninag kung sino ang mga sakay nito. Bago tumakas, isinailalim sa protective custody ng Senado si De La Rosa. Hindi nga tumakas. Paano kang tatakas kung wala ka namang warrant? Media, hindi kayo marunong gumamit ng salita. O nananadya kayo. Para kay Matibag, komplikado ang sitwasyon ni De La Rosa dahil sa magkaibang interpretasyon ng protective custody na ibinigay ng Senado. Habang ang Senado raw ay nagbigay ng proteksyon, tila ito rin ang naging daan para makalabas si De La Rosa. Tama po. Hindi pwedeng hulihin pero pwedeng paalisin. Pwedeng patakasin. Ganun po yung nangyari. Hindi natakas kasi nga hindi mo na-submit yung warrant. Nasabi natin, i-honor natin yung kanila pong resolution na yon. Kumbaga po, harap-harap kami ron, si Senator Alan Peter Cayetano, lalaking usapan po yun. Nax, may pa ganun pa. Napanood mo yung vlog ko, ganyan din yung sinabi ko eh. 'Di ba? Nakipag-usap ka ng maayos kay Cayetano, sabi mo walang NBI, tapos may NBI. Sinabi mo isasubmit mo yung warrant, hindi ka nag-submit. Sabi mo isasubmit mo yung report. Nakipag-usap ng lalaki sa'yo si Cayetano, hindi mo ginagawa. Ngayon baligtad, ikaw pa victim. Ay wow! Di wow! FBI yan. Na kumbaga, we honor it and it should be honored by both parties. Ang bagong Senate President Alan Peter Cayetano ang nagbigay ng protective custody kay De La Rosa. Kaya ayon kay Matibag, mas mabuti raw na tanungin din si Senator Cayetano kung nasaan ngayon si De La Rosa. Unang-una na po si Senate President Alan Peter Cayetano kasi siya po ang Senate President. Siya ang pinakang namumuno sa Senado. At sila po yung nagsabi na ang protective custody ng Senado si Senator Bato. So, yung sabihin po niyan, they have the commitment to protect him, yung kanyang well-being, yung kanyang safety. Alam mo, ang sabi ng custody, hindi ako nag-aabu-abuguduhan, pero natanong ko naman to. At hindi mo naman kailangan maging abogado kasi sinabi na rin to ni Cayetano. Ang warrant naman po kasi, or ang protective custody nila, pinapangako nila na hawak nila si Bato pag talagang exhausted na yung karapatan ni Bato na ipagtanggol ang sarili niya at naglabas na po ang korte ng Pilipinas ng warrant, isusuko nila si Bato. Maliwanag. 'Di ba? Sa law, 'di ba, sa abogado meron naman kayo sinusunod na requisites. Ewan ko kung 'yun ang tawag nga. 'Di ba? Meron dalawa eh. Yung sinabi ni Cayetano. Una,
yung kanyang exhausted na yung kanyang legal remedies. Yung para ipagtanggol lang sarili niya, nagawa niya na. Hindi pa nga. Pangalawa, naglabas na ng warrant ang korte ng Pilipinas. Nasatisfy po ba, Sir Director NBI Chief Matibag? Ako, ipapangako ko sa'yo, pag naglabas ang Supreme Court, ang ng korte natin, ng warrant of arrest ni Bato, at nagawa niya ng ipagtanggol yung kanyang sarili at karapatan, exhausted na po, at hindi sumusuko si Bato. Ipapangako ko sa'yo, aaraw-arawin ko rito si Bato. Wala pong kampi-kampihan dito. Itagaan nyo. I-save nyo ito. Ngayon, pag hindi isinuko ni Cayetano, babakbakan ko araw-araw. Fair? Galing sa korte natin. Pilipino po ang mag-i-issue. Hindi po natin, kasi para tayong sinasabing mas malansa pa sa mabahong isda. Hindi natin ikakatwa. Tatraidorin ng kapwa Pilipino. Next po tayo. Ito, tingnan po natin itong paano nila ginugulo at hari po talaga ng diversion. Nagpagamit pa ang media. Dinadivert nila yung totoo eh. Ang issue rito, bakit papasok ang NBI doon? Bawal nga. Yun ang naging issue. At sinabi walang NBI doon pero may NBI. Pero may nabugbog ng NBI na OSAA. Andun po ang issue. Ngayon iniiba nila issue. Tingnan po natin. Pati ba naman to patulan nila? Ganyan po sila kadesperado. Kasunod ng putukan sa Senado noong Miyerkules, maririnig sa live video ni Senador Jinggoy Estrada na pinag-uusapan ng mga senador ang kuha ng CCTV. I-secured lang daw yung CCTV. Nagtanong si Senador Loren Legarda kung may nahagip ba sa CCTV. Nakuha ng CCTV. May nakuha. Baka may makuha po tayo ng mga Itago niyo yung CCTV. Pinag-usapan online ang pahayag ni Estrada na itago ang CCTV. Kanina nilinaw kung ano ang ibig sabihin niya. Anya, binaluktot ito at binigyan ng ibang kulay. Ano ibig sabihin i-preserve yung CCTV for future reference? Okay? Why should I keep it in public? Kaya nga itago para i-preserve for future reference. Alam mo, simple lang naman yun eh. Itago mo yung CCTV. Diba? Nagkakagulo. Una. Pangalawa, sabi nung reporter, sinabi niya sa live ni Jinggoy, naka-live ka? Tapos ang motibo mo, pinapatago mo yung CCTV sa publiko. Hindi yun ang ibig niyang sabihin. Kasi nga naka-live siya. Hindi niya sasabihin sa live yun. Ang ibig sabihin, itago nyo, ibig sabihin, i-preserve. O para dun sa hindi nakakaalam, yung iba kasi, nabubura yan automatic. Hindi ko alam kung 24 hours or 48 hours. No? Meron din naman kasi kami CCTV na automatic yan para nakakapag-save ng data. Pagka wala namang nangyari, depende sa oras na naiset. O, halimbawa, 2 days, magre-reset po, nabubura para yung bago naman. Naiintindihan? So, palagay ko, yan ang ibig sabihin ni kasi andun yung mga senador eh. Yung CCTV, i-preserve. Baka hindi lang Inglesero yung mama. Ganun ang sinabi. Pati ba naman yung palakihin nyo? Baka mamaya gawin yung issue, may daga dyan sa Senado. Baka may lamok. Yan ang ibalita nyo, mainstream media. Ang sabaw. Kasi ebidensya yun eh. Kung pwede nga lang ilabas kaagad yung CCTV, dapat ilabas na. Walang tinukoy sa Estrada pero sabi niya nakakalungkot na may ilan anyang media outlets at online platforms na bumaluktot ng kanyang pahayag. Dagdag pa ng senador, natarantalang anya siya. Siyempre,
Pa naman yung nasa loob ng building ng Senado, tapos makakarinig ka ng putok ng baril, hindi ka ba matataranta? Halimbawa may pumasok sa bahay mo. Ano sasabihin mo? Itago mo yung CCTV. Oh, irregular ba yun? Hindi. Kung yun yung lingwahe niya may nagpuputukan pa, 'no? Kaya nga ako minsan, alam nyo, ang dami ko ring nakausap diyan na ito is maisingit ko lang ha. Maaaring naging blessing in disguise na rin 'yan. Kasi alam nyo po, nangyari ito sa Senado. Ito'y panawagan ko lang sa inyo. Nung nangyari po sa KOJC, ang pambababoy nila dyan sa simbahan, isipin ninyo, pinasok ng 5,000 pulis ang KOJC. Nagstay doon ng 16 days, mahahabang baril. At nag-issue ng statement ng presidente, wala daw baril. Pero kita sa live namin. Kaya ako I suggest, no, magpapasok kayo ng vloggers dyan na naka-live. Kasi hindi nila maitatanggi yung katarantaduhang ginagawa nila. Remember this, kakampi nila ang media. Nung pinasok po ang KOJC, nagstay sila ng 16 days, hindi nila maitatanggi yun. Even yung hinukay nila doon, nagpapasok sila ng pekeng pulis. Bata, dinamitan ng pulis, hindi nila kasi nasa live po namin yun. Wala pong tumulong na senador. Siguro akala nila maliit na bagay. Hindi totoo. Hindi kaya ng gobyerno. Hindi kailangan pagtuunan ng pansin. Alam mo, pinagpraktisan lang kami ron. Ngayon siguro, nataranta kayo ilang putok lang. Ngayon nauunawaan nyo na kami. Nauunawaan nyo na ginawa sa KOJC. Kasi yung ginawa sa KOJC, hindi lang putok. Talagang matindi po ang nagginawa ron. So, ako hindi ako nagugulat. Gaya ng lagi ko sinasabi, hindi ako nagugulat na itong pagiging sobrang napaka-imposible na mangyari, nangyayari. Kasi na-experience namin yan Na-experience, hindi ko naikwento sa akin o nabalitaan. Nandoon kami, natutulog kami sa sofa. For more than 16 days, andun yung pulis sa mga baba. 5,000 of them with long firearms. Maging si Senate President Alan Peter Cayetano, ipinaliwanag ang naging pahayag ni Estrada. Agad kong sinabi, as soon as nakaakyat na po si Sergeant at Arms Mao, sabi ko, secure the CCTV room. So nung sinabi po ni Jinggoy na itago, ang ibig niya sabihin, make sure walang makakuha. Ayon sa PNP, hawak at pinag-aaralan na nila ang mga CCTV footage mula sa loob at labas. Simple lang, di ba? Yun nga ang usapan. Ano ba konteksto? I-secure. Nagsasalita maraming Senado. Huwag na nating pahabain. Di ba? Ganun lang naman Tingnan nyo po to. Basahin po natin yung sinabi ni Jinggoy. How can you call it obstruction of justice? Kasi yun ang sinasabi nila obstruction of justice kay Bato. Wala namang pinakita na warrant of arrest. Exactly. And in fact, even President Marcos' Secretary John B. Cremulya said that we will not arrest Senator Bato. Hindi po ako nagsabi niyan, boying. Hindi po ako nagsabi niyan, matibag. Si Bongbong Marcos mismo nagsabi, pati si John Vic, hindi aarestuhin. Diba? So hindi po kami fake news. Yan yung sinasabi ni Jinggoy din. Hindi aarestuhin. Paano naging obstruction of justice? So he was really free to leave the premises of the Senate. Kasi kung pinigilan to, yan yung sinasabi ko. Halimbawa, palabas siya, pinigilan siya ni Jinggoy. Makakasuhan ka pang illegal detention yan. Wala pa namang bail yun. Hindi po ba? Diba? O halimbawa, andito si Bato. Baka malay nyo, andito si Bato, kasama ko. Masarap kasi ito magluto Mahilig ako sa ganun Mahilig akong kumain Ang balay mo, andito si Bato, kasama ko. Obstruction of justice. Wala nga yung warrant yan yung sinasabi. Ito pa. Tingnan natin to.
Eto naman si Batman nakialam pa. Ganito ang gobyerno. Kaya nakikita mo, kuyog sila eh. Makikita mo kung paano pinagtatanggol yung maleta. Yan na yun. Pinost din to ni Libiste. Sabi daw ni Cayetano, I take offense that the executive secretary posted in his Facebook na stage without waiting for investigation. Nakita mo? Anong klaseng executive secretary yan? So dito pa lang makikita natin yung puso at motibo ng presidente. Executive secretary yan. Parang ang executive secretary kanang kamay. Kaya kung hindi ako nagugulat kung nagnakaw ang executive secretary nang hindi alam ng presidente. Ni hindi ako nakatanggap ng tawag sa kanya na kamusta ang mga senador. Kamusta kayo? I hope your family is never put in that the same position. Yung ba? Tapos magja-judge ka na lang na agad ng stage. 'Di ba? Ngayon nakikita na natin sino possibly ang involved sa maleta. Meron na tayong preview ika nga. And at the same time, sino yung, kung hindi man involved sa maleta, sino yung sindikato possibly behind the force. The force behind pala to protect yung mga maleta boys. Ito pa. Ito ang pinakamatindi. Itong ka-Epal. Barado tuloy siya. Sabi niya, there's a reason why Trillanes lost 3 elections in a row. Nauuna yabang kaysa mag-isip. I don't respond to losers. Nakakahiya si Trillanes, no? 3 sunod, talo. Tapos kung makapagsalita ngayon, ang yabang. Ang yabang. Mag-aano pa. Ako nagtataka lang. Bakit ang huhuli si Matibag, pero ang maglalabas ng warrant of arrest si Trillanes, hindi ba kayang gawin ng NBI yun? Since sila din naman ang manghuhuli, hindi ba question yun? Hindi ba kayo nagtataka? Nung tinatanong ni Cayetano asan yung warrant, nasa kotse daw ni Matibag, hindi kayo nagtataka na manghuhuli NBI tapos si Trillanes may hawak? At bakit merong access si Trillanes sa ICI? Ano ba siya, ng ICI, ICC? Bakit? At bakit siya ang nag-serve ng warrant? Tao mo ba to, Bongbong Marcos? Kasabwat mo ba to, Matibag? Ako yung nagtatanong lang. Sana masagot ito sa publiko. Bakit si Trillanes? And at the same time, Trillanes, bakit ang duwag mong ipakita, isubmit yung warrant kay Cayetano? Para matapos na ito. Kung gusto nyo itong matapos, di tapusin na. Pakita nyo na yung warrant. Eto si John Vic, kakampi nyo to. Remember, SILG yan, tao ni Bongbong yan, executive department. Ikaw nga walang posisyon eh. Humingi ka muna. Ako feeling ko kaya umiepal-epal to eh. These are the people na politiko na hindi na kayang magkaroon ng pwesto. Hindi na kasi mananalo sa eleksyon eh. Kaya appointment na lang ang gusto. Elected, hindi na nila kaya. 3 eh. Sinubukan niya, pati mayor, talo. Yung mga naniniwala kay Trillanes, hindi ba kayo nagtataka? Mali siya ng calculation. Even mayor, hindi niya kinaya. Na-miscalculate niya. So, ang dinig ko rito, may epal. Possibly nga, sabi, baka ito ang papalit kay John Vic. No, hindi ko alam. No? Pero umaasa to magkaroon ng posisyon.
pag ito namang binigyan pa ni Bongbong Marcos, katanga mo na talaga Bongbong Marcos pag binigyan mo pa ng posisyon yan. Kasi obviously, pakana mo lahat ng kidnapping. Kay PRRD. At saka, itong mga plano nyong gawin sa ICC. Di ba? Maraming salamat po dun sa mga nanood. Huwag pong kakalimutan i-like po itong video na ito at sana mag-subscribe po kayo. Sana po ay magpatuloy kayong sumubaybay sa vlog ko. Magpatuloy po tayo manalangin na ma-expose po. Anyone, ma-expose po yung talagang mga involved sa maleta at yung mga pumoprotekta sa maleta, including the politicians, the secretary, the institution, even the bloggers na tumatanggap para lang protektahan itong mga magnanakaw sa gobyerno. Panalangin natin na hindi nila makuha yung numero kasi yan ang plano nila. Papalitan po. Kasi ang ganda-ganda pa naman ng performance ni Cayetano. No, papalitan. Alam mo na pag nabalik na sa kanila yan, malabo nang makaupo ulit si Sara. So, ipanalangin po natin. Maraming salamat po. God bless everyone.